Hi guys, good evening. Welcome to my channel again. Gabi ako nagba-vlog kasi ito na yung time ko na hindi ako busy. Sa araw medyo maraming ginagawa, and then naka-work from home pa ako ngayong enhanced immunity quarantine dito sa Manila. So, we will take this opportunity na bago ako magpahinga, bago ako matulog, mag-discuss muna ako ng mga topics na nire-request ng mga kakilala ko rin, no? Or yung mga friends ko rin na kakapasa lang, and yung iba is 2 years, 3 years na pumasa and gusto na magsarili ng office. So the topic that I choose tonight is how to start your own architectural office for beginners. So, yun yung topic natin ngayon. I discussed this topic 5 days ago yata sa UAP Bagong Bayan chapter. Kasi maraming mga new members na kakapasa last year. Yung mga bago pa lang na gusto talagang magsimula ng sarili nilang opisina. So, nagkandak ako ng online lecture, no? Online actually yun dahil nga naka-enhanced quarantine. And 17 of them attend that online lecture. So ngayon, since na maraming nagre-request itong topic na to, we will discuss this now para marami tayong matulungan, lalo na yung mga bago, no? Na may kaya naman mag-start ng sarili nilang architectural office. Okay? So, the first question is that, Sir, anong kailangan kong gawin para makapagsimula ako ng sarili kong architectural office? Okay? So, ang una is that you have to be certain. Sigurado ka na ba? Decided ka na ba to put up your own architectural office? No, kasi hindi pwedeng alanganin, no? Sa pag-put up ng architectural office, meron na kaagad kasing operational cost na tinitingnan. So you have to be certain para alam mo kung sige, tutuloy ko na to. Okay? Then second one is that you have to make a business plan. Huwag kang mag-start to office kaagad na sasabihin mo, bibili na ako ng table, bibili ako ng computers, magra-rent na ako without first program kung ano yung kailangan mo mga expenses. Kailangan hindi ka blinded kung magkano yung magagastos mo for that operational cost na magtayo ka ng opisina. Okay? And then, pag nagawa mo na yung business plan na yon, that's the time that masasabi mo na sa sarili mo na, okay, I will start now my own architectural office. So, napaka-importante sa tatlo na binanggit ko is yung business plan. Kailangan gumawa ng business plan. And then, doon ka mag-decide kung kakayanin mo magtayo ng office or hindi pa. Okay? So, let's discuss itong business plan. Ano yung kailangan nating tingnan sa paggawa ng ating business plan for our proposed start-up ng architectural office? Okay? So, sa planning stage, dapat mong tingnan ano yung type of practice na papasukin mo. Diba? Kasi meron tayong sole practice, meron tayong partnership, and then pag medyo malaki na, magtayo ka na ng talagang isang malaking firm. Okay? Yung iba sinasabi nila is corporation. Later on, i-discuss natin yan kung pwede nga magtayo ng corporation. So, you have to decide what type of practice ng architecture ang i-establish mo para alam mo kung anong klaseng opisina ang iyong itatayo. Second one is that you have to decide with the location of the office. Okay? And the office equipments kasi may impact yung location ng office. Okay? Later on, i-discuss natin isa-isa. Then, you have to research regulation compliances kasi may government regulations sa pagtayo ng isang office. Okay? And then, build up, start up operational cost.
Kaya sinasabi ko yung business plan na yan, kasi sa business plan, dito natin makikita yung start-up operational cost. Okay? So, sa start-up operational cost, bago tayo pumunta dun sa discussion natin sa type of practice, location, and then regulation compliances, i-discuss muna natin yung operational expenses, yung projected operational expenses. Kasi napaka-importante ng projected operational expenses before you decide. So yung operational expenses na yan, you have to make a projection, no? Projection for the whole year, no? For the whole year. Example, sa pagre-rent ng isang office space, ang pinaka-minimum contract 6 months. Okay, 6-month period. So either 6 month or 1 year. So ang pinakamaraming makikita ka na office space kung sakali man is that the minimum rental month is 12 months. So you have to decide. And with that 12-month period, gagawa ka ng projection per month kung magkano yung gastusin mo per month pag nagtayo ka ng office. Okay? So anong i-consider natin monthly na kung sakaling tatakbo yung opisina mo ay babayaran mo? Number 1, ang pinakauna dyan talaga is yung rental ng office pag nag-rent ka ng office. Okay? Pag walang rent ng office, nag-at-home office ka, ang mga babayaran mo is yung electricity, no? Yung monthly projected monthly electricity bill, yung monthly water consumption, yung telephone bills and internet bills, yung mga office consumables mo, yung papers, no, and other items, yung mga binder, yung mga filing mga filing yung mga arts file. Okay? And then kung nagra-rent ka lang ng printer, kasi meron nagpaparent ng printer monthly, no? Kukontrata mo na siya for 1 year, for example. And then maintenance sa kanila na, yung ink sa kanila na, then nagbabayad ka ng monthly, so meron naman yon. So kung kaya mo bumili, then you can buy your own printer. Since na nag-start ka pa lang naman, you can use siguro A3 size, no? Kung mga A1 na drawings, pa-print mo na lang sa labas. So A3 and A4 will do. Yung pag-print mo lang ng mga A3 drawings and pag-print ng specifications, estimates, pwede na. Then yung mga filing supplies, salaries and wages of your staff, including you. So for that 12-month period, monthly, kailangan nakaproject yon. Kapag tumakbo yung opisina mo, may trabaho o wala, kailangan kasi nagpo-project ka dahil magbabayad ka ng mga expenses mo sa loob ng opisina. And then, consider yung mga benefits under the labor code. No? Kasama yun sa pag-program mo ng monthly expenses mo na projected. And then, yung mga travel allowances, okay, representation allowance, and other operational expenses. So, yun dapat ang kailangan mong i-project. No? Gagawa ka, mag-Excel file ka, monthly. No? Ito yung mga projected expenses mo. Titingnan mo yon monthly, magkano yung magiging total nun for the whole year round. Okay? Para meron kang the whole cost na sa isang taon, ito yung gagastusin ko. And may pagkukuhanan ba ako ng budget para makapag-start up ako ng isang architectural office. Hindi man magara, no? Pero may expenses kasi na kaakibat noon sa pagtayo ng isang architectural office. So pag nakita mo na yung cost or yung projected expenses mo for the whole year round, then you can decide kung you will go with establishing an architectural office or you will defer, no? Defer mo muna yung tayo ng yung opisina. So what are other considerations, no? Pasok tayo doon sa mga considerations, no? Na establish mo na yung operational expenses. So ano yung ibang item na you have to decide or you have to make other considerations na mag-lesser
yung expenses mo or yung magiging projected na gastos mo pag ikaw ay nagtayo ng architectural office. Okay? So, you decide now whether you go with a sole practice or a partnership. Siyempre, pag sole practice and partnership, may mga advantages and disadvantages. No? Pag sole practice kasi solo mo rin lahat ng gastos. Pero pag partnership, may kasama ka maghahati doon sa expenses, may kasama ka maghahati doon sa mga rental cost, no? So, maganda rin. Okay? Pero, pagdating naman sa decision making, kung hindi kayo close ng magiging partner mo, may problema rin sa decision making. No? You have to establish first procedures. You have to establish first yung mga decision strategies, no? Na hindi kayo mag-aaway-away. Baka mamaya, kaka-start up pa lang, then later on nag-aaway na kayo, then the office will not go forward. No? Kung sole practice ka, at least sa'yo lahat ng decision, pero sa'yo naman ang lahat ng burden. So, yun naman yung pagkakaiba. Hindi ko isasama yung corporation, no? Kasi marami ng legal opinion yung Securities and Exchange Commission that corporation cannot practice architecture. Okay? Ang pwede na mag-practice ng architecture is yung mga partnership and sole practice. Although may nagre-register, no, ng name as a corporation. So, later on, i-discuss ko rin yan pagdating doon sa mga signages. Okay? So, you decide whether you go with the sole practice or you are going to be in a partnership. Okay? Para makita mo kung, sige, hindi ko kaya to, no? Kayatin ko yung mga classmates ko dati. Magtayo kami ng partnership, no? Para meron akong kahati doon sa mga rentals. Okay? Sa partnership, pwede namang sole practice kayo in practice, pero ang dating is partnership. No? Pwedeng kumuha kayo ng isang malaking space, hatiin nyo yung fees, hatiin nyo yung expenses, pero yung pasok ng project is individual. So, individual account, pwede rin. Depende sa diskarte nyo. Or, kung gusto nyo talaga ng partnership, then you have to set kung paano i-divide yung inyong architect's fees, no? Well, less mo muna yung expenses ng office, no, and other expenses, and then saka pala mag-divide, no? Pero kung gusto niyo wala kayong problema, go with the partnership style na ang dami niyo sa loob ng opisina, pero per project account kayo. Client mo, client niya, pwede rin naman. Depende sa setup na gusto niyo gawin. Pwede niyo rin dugtong-dugtong yung mga family name ninyo, no? Na pag diningnan mo is parang talagang partnership, no? Pero yung sa totoo niyan, pagpasok ng project, yung project niya, sa kanya lang yun, no? Pero bit-bit niyo yung mga pangalan ng partnership, pwede rin naman, no? Pwede rin gawin yan. Okay? So, you have to decide also sa pagtayo ng architectural office, kung sa tingin mo hindi mo kaya ng magbayad ng rent. Okay? You have to decide whether you go with an at-home office or you have to rent a commercial space. Kasi pwede naman mag-at-home office, no? Ang problema lang sa at-home office, siyempre, yung comfortability mo pag nasa bahay ka minsan, yung productivity mo, lalo na nagsisimula ka pa lang, yung productivity mo minsan hindi mo ma-achieve, no? Lalo na nasa loob ng bahay. Okay? May mga disturbance, no? Minsan pag nakita mo yung sofa, nakita mo yung bed mo, gusto mo mahiga, no? So, yun yung mga problema sa at-home office. Pangalawa, sa at-home office is that kung nasa loob ka ng subdivision, hindi ka masyadong mapupuntahan o makikita nung tao kahit maglagay ka pa ng office shingles mo, no, or signboard mo outside dun sa gate mo pag nasa executive subdivision ka, no. Well, kung medyo nasa isang barangay ka, disadvantage din yun sa pagiging at-home office. Okay? Pero pwede, no, kasi ang advantage naman sa at-home office is that you are not renting, you are not paying rent,
and you are paying your electricity bills together with your consumables na sa bahay, na kung anong gamit mo sa bahay, yun na rin yun. Yung telepono mo sa bahay, yun na rin yung telepono na gagamitin mo. Yung internet mo, isa lang. Pag nag-rent ka ng rentable space kasi, of course, nagbabayad ka ng mga bills mo sa bahay, nagbabayad ka rin ng mga bills mo sa nirent mong office. Plus, pag nag-rent ka ng office, well, you have to dress well, di ba? Pagka nag-opisina ka kasi kailangan pagpasok mo medyo naka-business attire ka rin. Pero pag naka-home office ka, pwedeng naka-short ka lang eh, no? Lalo na't walang client. No? Kung may client, well, magbibihis ka. Pero pagka nag-rent ka, mapipilitan ka magbihis, no? Mapipilitan ka either casual, no? So, isang disadvantage 'yon, and merong advantages din. Ang kagandahan na isa sa pag-rent ng office is that, lalo na sa commercial space, no? Yung mga malapit sa malls, and yung building na yan is talaga mga offices. Madadaanan ka ng tao, and at the same time nakikita ng tao na ay, may architectural office pala dito, no? So yun naman ang kagandahan. Pero kung hindi pa naman kaya ng budget kasi malaki yung budget mo sa rental, no? Pwede naman mag-home office muna. Then pag nakakuha ka na ng projects, no, medyo kailangan mo na mag-expand, no? Kailangan mag-rent ka na dahil yung client nahirapan pumunta sa bahay mo dahil doon ka nag-opisina. Then that's the time na mag-decide ka to rent an office space na nasa commercial area. Okay? Ngayon, mayroon tayong tinatawag na co-working space. Okay? Yung co-working space na kung saan nagbabayad ka ng monthly or minsan daily, and then standby ka dito per hour, nagbabayad ka, libre na yung coffee, libre yung internet, may mga conference room, and pag may meeting ka, pwede kang mag-pabook ng conference room, babayad ka lang ng separate doon. So may mga ganong setup na ngayon, no? Sa Ortigas, sa Makati, even sa Muntinlupa, may co-working space na pwedeng magstay ka and mag-rent ka lang per hour. Okay, so kung nag-at-home office ka and then may client ka na i-meet outside your at-home office, you can rent with the working space. Huwag naman sa Starbucks, no? Kasi pag sa Starbucks tayo, di ba? Ginagawa nating satellite office natin yung Starbucks, kawawa naman yung Starbucks na yung space nila doon, instead na may take pa ng coffee, no, na ibang client hindi magamit dahil nandun ka, nag-opisina ka ron. Okay? And pangit sa isang kliyente na imi-meet mo yung client mo sa Starbucks. Kung mag-Starbucks ka, better that you meet your client sa hotel, no, sa lobby ng hotel. Ang cost ng coffee sa Starbucks is the same cost ng coffee sa hotel, no? So kung mag-Starbucks ka lang naman, bring your client to the lobby of the hotel, any hotel, mga 5-star hotel, no? Pareho lang yung price ng coffee, no? And then meron pang music, lounge music doon, and maganda yung ambience, no? Hindi ka na titingnan ng client na pipitsugin ka dahil sa hotel mo siya na-met, diba? Doon kayo nag-meeting. So mas maganda yung location, maganda yung ambience, medyo formal yung lugar. Pagka yung client is doon mo minute sa hotel, kahit sa lobby na yan, sa cafeteria, no? Huwag sa Starbucks, no? Okay naman, hindi ko minamaliit yung Starbucks, but of course, you are an architect, you are marketing your profession, di ba? Doon naman sa magandang ambience na makapag-usap kayo ng maayos. Okay? So, either you go with the hotel lobby to meet the client, or you go with the working space. Yung co-working space, magbabayad ka ng rental, may meeting rooms, etc. So, okay na rin siya na venue in meeting clients, suppliers, no, and other prospect clients, no, colleagues, pwede rin, no. So you have to decide whether you go with the at-home office or you go with renting a commercial space, or you have to go with at-home office and at the same time mag-co-working space ka lang pagka may meeting ka sa labas. So you decide on that, no.
Kasi magandang avenue din yung ganong setup para maaral mo rin na, okay, sige, para makalis ako ng expenses at home office na ako ng co-working space na lang later on. Okay? So, yon. So, you decide, nag-at home office ka or nag-rent ka, ang next na requirement natin dyan is yung government compliances. Okay? So, sa business registration, yung iba dyan is kumukuha sila ng DTI certificate, a business name, and then yung iba nagre-register sa Securities and Exchange Commission, and then business permit, and then registration with the Professional Regulation Commission. Ito, yung iba kasi akala nila walang registration yung architectural firm. Nung I think 2007, nung time ni Chairman An, mayroong PRC resolution na nilabas na lahat ng architectural office should be registered with the Professional Regulation Commission. So, although yung iba hindi nila ginagawa na magpa-register doon sa Professional Regulation Commission, pero may requirements, no? may PRBOA resolution on that. No? And then, some are thinking of getting a pickup license, no? or requirements doon sa RA number 4566, yung contractor's license law. I-discuss natin yun isa-isa. No? I-discuss natin isa-isa. And then the next registration will be the BIR registration. Okay? So, BIR registration, you have to get the form. No? Yung Form 1901, Form 1906, Form 1921, and Form 0605. So, yun yung mga forms na yun. I-discuss natin yun. Okay? So, first is that DTI. Bakit kailangan kumuha ng DTI? Kasi maraming mga arkitekto, maraming mga gustong mag-register ng business name. Okay? So, ang business name is regulated under Act number 3883. Ang business name na yan is only for those business. Ang architectural practice natin, hindi na dapat kailangan pang kumuha ng business name. Okay? Hindi ka pwedeng mag-apply ng ibang business name sa pangalan mo. Dahil being an architect, ang pangalan mo lang, under your certificate of registration issued by the PRC, ang pangalan mo lang ang may vested right to practice your profession. Personal yun eh. Ikaw lang ang binigyan ng authority, ikaw lang ang pwedeng mag-practice ng profession. Hindi ka na pwedeng gumawa pa ng another business trade name. And then yung business trade name mo na yon, yun ang gagamitin mo para mag-market ng architectural design services. That is completely wrong. No? So, maraming gumagawa niyan. Hindi natin kailangan kumuha ng business trade name sa DTI. Okay? Enough na yung name mo para mag-practice ng architectural profession. Okay? Ang business trade name is only for business. Take note, ang architectural practice is not a business. It is an occupation or a profession. It is not a business. I'm telling you that, no? To clear it out, it is not a business. It is a practice of profession. It is an occupation. So, hindi natin kailangan kumuha ng business permit kasi ang authority na binigay sa pangalan natin, hindi sa other business trade name. Okay? So, para malaman lang na lahat kasi yung iba, after pumasa, after mag-take ng oath, no, mabigay yung certificate of registration, ang ginagawa kagad, pupunta ng DTI, nag-apply ng business trade name. So, hindi na kailangan, okay? Hindi na kailangan ng business trade name. Enough na yung complete name mo, okay? To practice your profession. Okay? So, next, business permit. Ito, controversial issue, business permit. Marami rin sa atin, kumukuha rin ng business permit. Okay? So, totoo lang, ang compliance lang natin sa local government code to practice our profession is to pay our professional tax, which is usually equivalent 300 pesos. Yun lang ang makikita mo sa local government code under section 139. Ang babayaran mo lang doon is 300 pesos and bibigyan ka ng professional tax receipt, which is yun yung PTR na yung number nun sa resibo nilalagay natin doon sa pagpirma natin ng plano and other correspondences.
Okay? Wala doon sa Section 143 that practice of profession is a business. Hindi kailangan kumuha ng business permit. Okay? Mayroon ng isang kaso, yung mga dentista doon sa Itigapan, Nueva Ecija. Okay? Hindi kumuha ng business permit, sinita ng munisipyo dahil walang business permit. Anong sabi ng dentista? This is practice of profession. Hindi kailangan ng business permit. PTR lang is enough to practice the profession. Umabot hanggang RTC. Anong sabi ng RTC? Tama, hindi kailangan kumuha ng business permit kasi ang practice of profession is not a business. Okay, it's not a business. In fact, yung DILG, naglabas din ng kanilang memorandum circular na hindi required kumuha ng business permit ang professionals na nagpa-practice of profession. Okay? Ano ang exemption to that? Okay? Tulad ng mga dentista, kung sila ay nag-i-exercise ng profession nila, bunot, consultancy, no? Practice of profession yon, walang business permit. Pero kung ikaw ang isang dental clinic, nagtitinda ng mga dental apparatus, then that's business. Sa field of architecture, kung ikaw ay arkitekto, nagdi-design ka sa isang kliyente, nagko-construct ka ng dinisign mong bahay sa isang kliyente, that is a practice of profession. Pero kung may plotting services ka, yung plotting services mo is a business. Hindi na yun practice of profession. So yun yung pinagkaiba. No? You have to separate your business side sa practice of profession. Okay? Ito naman yung Department of Finance. Naglabas din ng kanilang memorandum order, no, memorandum circular, na sinasabi nila, kumuha pa rin daw ng business permit yung mga professionals, pero exempt sa payment of business permit fees. Pag ginawa mo yon, di parang kumuha ka na rin ng business permit. So, kasi ang issue dito is that hindi yung exemption ng payment. Ang issue dito is that hindi mo kailangan kumuha ng business permit. No? In fact, hindi kailangan kumuha ng mayor's permit. Sinasabi nila, kailangan ng mayor's permit. Bakit? Hindi ang mayor ang nag-regulate ng practice of profession. It is the PRC. Okay? So, ang compliance lang natin dapat sa local government code is Section 139, ang pagbayad ng professional tax receipt. Yun lang yung PTR. Okay. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Corporate registration. Maraming mga arkitekto kasi na gusto rin nilang tingnan malaki yung firm nila. And then re-register sa Securities and Exchange Commission. Okay? Marami ng legal opinion ang Securities and Exchange Commission na hindi talaga pwedeng mag-practice ng architecture, engineering yung isang korporasyon. By virtue of the distinct personality of the stakeholders who are architects, engineers, and the corporation, kasi ang corporation mayroong sariling juridical personality. And yung corporation na yon, wala silang authority from the PRC to practice a profession. Ang individual stockholders lang ang may authority. Kaya nga sinasabi ng Securities and Exchange Commission sa mga legal opinions nila, no? Hindi allowed mag-practice ang corporation ng architecture profession. So, tingnan nyo itong mga legal opinion ng Securities and Exchange Commission. Basahin nyo ito. And malinawan kayo na hindi talaga pwedeng mag-practice ng architecture ang isang korporasyon. Okay. Paano yan, sir? Wala akong business permit. Makakakuha ba ako ng registration sa BIR? The answer is yes. The answer is yes. Apply to the BIR. Okay. Fill up the form, BIR form number 1901. And then yung i-check nyo dyan sa box na yan, sa taxpayer type, ang i-check mo dyan is yung professional. Okay? Professional, ang nature of business mo is practice of profession. Yun ang ilalagay mo doon. Hindi ka nila hihinga ng business permit. Okay? So, practice of profession, ang nature of business, and sa taxpayer type, professional. Okay? So, back to back yon. Sa likod, i-fill up mo doon yung professional dash license PRC. Okay? So, yun ang i-check mo.
and yun ang ipoprocess mo doon sa BIR for registration. Okay? Then pag na-register ka na, bibigyan ka na ngayon ng Bureau of Internal Revenue ng iyong Certificate of Registration. Yun yung BIR Form 2303. Okay? So, BIR Form 2303. So, yun ang ibibigay sa iyong Certificate of Registration. Pag mayroon ka ng Certificate of Registration, mag-a-apply ka ngayon ng resibo. So, mag-fill up ka ngayon ng BIR Form 1906. So, yung BIR Form 1906, yun yung application for authority to print receipts and invoices. Once ma-process, once ma-approve na, bibigyan ka ngayon ng BIR Form 1921. Yung BIR Form 1921 na yun yung authority to print receipt. Pag nakuha mo yon, dadalhin mo sa printing press, nakalagay dyan kung ilang booklet, nakalagay dyan kung ilang bundle, ipiprint ngayon niya ng printing press na authorized ng Bureau of Internal Revenue. Magkakaroon ka na ngayon ng resibo para i-issue mo yon sa mga kliyente mo pag sila ay nagpagawa sa iyo ng disenyo or ng kanilang mga bahay sa services na i-rendered mo sa kanila. Okay? And then, tumatakbo na yung office mo, meron ka ng registration, magko-comply ka ngayon sa Payment Form 0605. Monthly, no, or kung quarterly ka man nagbabayad, gagamitin mo yung Payment Form 0605 sa pagbayad ng iyong buwis sa BIR. So, through bank yon, no? Usually land bank. Okay? So, yun yung mga forms na kailangan mong gamitin pag nag-practice ka na ng iyong profession. Pag kumpleto na ang iyong compliances sa government regulation. Okay. Yung binabanggit ko kanina na yung Architectural Office should be registered with the Professional Regulation Commission, makikita nyo yan sa Board of Architecture Resolution number 05. Sa Board Resolution number 05, makita mo doon sa dispositive portion ng resolution na yon na nakalagay, now therefore, basahin nyo, now therefore, the Board resolves, as it is hereby resolved, to prescribe, adopt, and promulgate the following rules and regulations implementing Section 37, Article 4 of RA number 9266, Section 37, Rule 4 of Board Resolution number 07, Series of 2004, known as the IRR of the Architecture Act of 2004. Nakalagay dyan, providing for the registration of firms, companies, partnerships, corporations, or associations engaged in the general practice of the architectural profession or in undertaking any part of the scope of architectural practice as defined under Section 3.3 of Article 1 of the same law, and Sections 3, number 3, and Section 3, number 4, Rule 1 of RA 9266. So malinaw, no, na kailangan dapat i-register sa Professional Regulation Commission ang iyong architectural office. Pero kakaunti lang ang gumagawa niya. So, sa totoo lang, kakaunti. Hindi lang kasi nag-iikot yung PR BOA and mag-call ng attention ng mga architectural offices. No? Ang iba kasi pag nasa bahay, hindi naman matutunton. No? So, yan. And then, yung tanong ng iba is that, sir, pwede bang hindi na kami kukuha ng PCAB o required ang PCAB license sa ating mga architect na nagpa-practice ng profession? Okay? So, sa ating mga architect na nagpa-practice ng profession, hindi kailangan ng PCAB. Malinaw yan sa Section 14 ng Republic Act 4566, yung PCAB law. Nakalagay doon sa Section 14, architects and engineers, this act shall not apply to a registered civil engineer or a licensed architect acting solely in
his professional capacity. So yung design and build services natin, we are acting in our professional capacity. Ang pagkakaiba nun is that kung yan ay hindi design and build, halimbawa, contracting, purely contracting, hindi mo design ng ibang arkitekto, kinontrata mo, then that's the time na kung nangontrata ka na separate from your professional capacity, then that's the time na required na sa'yo yung PCAB license. Pero kung nagpa-practice ka ng profession mo in your own personal capacity, design and build, hindi kailangan ng PCAB license sa isang arkitekto o sa isang inhinyero. Okay? So, let's clear on that kasi maraming nagsasabi, lalo na yung ibang mga building official, pagpasok ng building permit, pagka ikukontrata ng isang arkitekto, hinihingan ng Office of the Building Official ng PCAB license yung architectural firm or yung architect nagdi-design and build. So malinaw yan, hindi nila kailangan hihingan yan dahil sinasabi sa Section 14 na pag we act on our professional capacity, yung mga design and build services natin, hindi required na kumuha ng PCAB license ang architect or ang civil engineer. So yon, clear yan ha, kasi marami nagtatanong dyan palagi sa akin. Okay? So now, kumpleto ka na sa compliances, alam mo na yung government regulations, anong gagawin mo, may resibo ka na. The next thing, kung nag-decide ka na mag-at home office or mag-rent ng office space, yung next na gagastusin mo ngayon is that bibili ka ng equipments and machineries. Okay? So kung may laptop ka na, okay na yon. May computer ka na, kasi ang pinakaunang equipments na kailangan mo sa isang opisina, pagtayo mo ng office mo, computer. No? So kahit isa, dalawang desktop computer. And then kahit A3 printer, okay, scanner or with scanner, then telepono, okay, internet connection. So yun yung pinaka-importanting kailangan mong i-establish muna. No? Nung unang panahon sa time namin, drafting table lang. No? So medyo madali lang, plywood lang, bibili lang kami, di ba? Then ikakat na namin sa drafting table, nakapag-set up na kami. No? So yung gagawin lang namin yung mga shelves ng paglalagyan ng mga blueprint before. Ngayon, iba na eh. Sa time na to, naka-computer na tayo. No? Pero ako, nagda-drafting pa rin ako. Mamaya papakita ko. Nagda-drafting pa rin ako sa mga sketches ko. No? And then after that, binibigay ko na sa isang CAD operator ko and renderer. Okay? So, yung pinaka-importante dito is yung equipments mo, no? Sa pag-operate mo ng yung office. Plus, tables, chairs, office table, no? Meron akong binibilhan ng mga equipments or yung mga surplus sa HMR. Nag-plug pa ako ng HMR ha. Okay? Dapat may discount na ako nito sa HMR. No? So maraming mga surplus equipments sa HMR. Mga office tables, office cubicle. Pwede kayong magtingin doon, no? Sa startup ng office nyo, pwede kayong bumili muna doon para medyo lesser yung cost mo pag nasa HMR ka lang, no? Mag-upgrade ka na lang pagka sa tingin mong dami mo ng project, and kailangan mo na mag-expand na corporate office na talaga, then saka ka bumili ng mga bago, no? Sa pag-startup, pwede na yung mga surplus office equipment. So yun yung pinaka-importante muna, tables, chairs, yung computer equipments, no? Yung mga printing machines mo. So yun yung pinaka-importante, internet. Then pag na-set up mo na yan, ang kailangan mo ngayong gawin is business cards, yung marketing tools. Napaka-importante ng business cards, okay? Take note guys, do not call it calling card. Okay? Kasi yung calling card, pang call boy yun, tsaka pang call girl. Gusto nyo bang tawagin kayong call boy tsaka call girl? No? So, business card, no? And sa business card, usually, may manner, no? May manner kung paano tayo magbigay ng business card sa kliyente, di ba yun? Pag nagbigay ka ng business card, okay? Hindi yung pag nagbigay ka ng business card sa client, nakaganon ka lang, no? Pag nagbigay ka ng business card, kailangan medyo mapakumbaba, okay? No, you are doing marketing, no? So, dapat maganda yung pagkakabigay mo ng business card sa kliyente, okay? So, one marketing tools is that yung business card. So, yung business card ko is napaka-simple lang. Yan lang yung business card ko, okay? And then, stationery mo, letterhead. No, kasi lahat ng correspondence na lalabas sa office mo dapat mayroon ng letterhead. Standard letterhead na yun, hindi pwedeng
sa susunod na linggo, iba na naman yung letterhead mo. No, later on, hindi ka na paniniwalaan ng kliyente kasi hindi nila alam kung saan bang legit dito na letterhead ng office mo. Paano kung billing yan? No, hindi ka binayaran kasi sabi ng kliyente, iba naman yung letterhead nung nakaraan. Baka iba yung nag-bill nito. No, so hindi ka babayaran. Okay? So, be absolute doon sa letterhead na gagamitin mo. And be sure na lahat ng mga correspondences na ilalabas mo sa iyong opisina, merong dry seal. No? Kasi doon lang makikita na, okay, may dry seal. So, kay architect nga to. Napaka-importante ng dry seal natin. Okay? So, business card and yung stationery letterhead, napaka-importanting bagay yon sa ating marketing tools. Okay? Wag na wag kayong umalis ng bahay or umalis ng opisina na wala kayong bitmit na business card sa bulsa, sa wallet, no? Kasi kahit sino lang, no, may pinakilala sa inyo, huwag kayong mahiya magbigay ng business card. Pag may inintroduce sa inyo, bigay ka kaagad ng business card kasi prospect client yan. Lahat ng mga nami-meet natin na pinapakilala sa atin is prospect client yan, no? So just give your business card. Later on maalala nila kayo, no? So napaka-importante ng role ng business card sa isang professional, no, as our marketing tools. Okay? And then office shingles. Okay? So sa office shingles, yung signage natin, okay? Sa maglalagay ka ng signage sa labas ng bahay mo, sa bahay ka ng opisina, or ng signage mo, no, office shingles mo sa commercial space. Okay? Ako napakasimple lang ng aking office shingles na pag tinignan nyo. Napakasimple lang. Kasi under section 3.7 ng 2006 Code of Ethics, nakalagay doon na an architect may exhibit his or her professional shingle outside his or her office or display a project billboard indicating relevant information. Yung project billboard naman natin kailangan compliance naman doon sa revised implementing rules and regulations ng National Building Code. Okay? And nakalagay doon sa last sentence ng section 3.7 ng ating Code of Ethics, which may include pictorial thereof in a modest manner. O, di ba? Sinasabi ng 2006 Code of Ethics natin, kailangan yung signages natin, shingles natin in a modest manner. So, ibig sabihin, hindi siya masyadong magarbo. No, yun ang tinuturo sa atin although sa ngayong panahon kasi, di ba? Marami na mga LCD billboards, no, nakalagay ng pangalan, no. Pero ang sinasabi ng ating Code of Ethics is kailangan simple lang, no, kasi noble profession tayo di ba? So kailangan simple lang yung ating signages and office shingles. Okay? Then of course you have to establish your standard architect's fees. Okay? Yung standard architect's fees, medyo mahaba-habang discussion yan. I will make a discussion on that on the next episode natin. No, ipapakita ko sa inyo kung ano yung style ko, kung paano ako mag-charge ng fee sa client. No? Di-discuss natin yon. And then, mag-ooperate ka na ng office, kailangan meron kang marketing and business accounting method. Okay? Kailangan mag-set up ka ng iyong business accounting. Napaka-importante ng business accounting. Hindi pwede yung pagka nagkaroon ng fee na nasingil, bulsa ka agad, bili ng kung ganito, bili ng kung ano-ano, no? So dapat na-account ng maayos. Okay? I-business accounting siya, less yung expenses ng office, no, ilalag siya doon sa ledger kasi merong accounting ledger na stamp ng BIR, so nakalag siya ron, less yung mga expenses na binibili, no, and then yung salary ng staff mo, including you, pagsahurin mo yung sarili mo. Huwag mo i-consider yung fee mo na pag nakuha mo yung architect's fee mo, so yun na lahat yon. Okay? I-consider mo na pinapasahod mo lang yung sarili mo. And the rest niyan is that yun yung ilalagay mo sa bangko. Okay? So, yun yung magiging savings mo or savings ng opisina or profit ng opisina. So, ikaw, kumukuha ka lang ng sinasahod mo, sinasahod ng staff, pambayad sa mga overhead mo sa office. The rest nun dapat nakabangko. Okay? So, yun yung setup ng yung architectural fee. No? Otherwise, pagka hindi mo ginawa yan,
Pag nakuha mo yung fee mo, bili dito, bili doon, walang mangyayari sa iyong practice. Okay? So, yon. And then, promote a brand, di ba? Pakilala ka. Pag nag-design ka, mayroon kang sariling trade, no? Or trademark. No? Para pag sinabing, yung design yan, kay ganito yan, doon tayo pupunta. No? So, napaka-importante ng ganung bagay. Okay? So, pag nag-start ng office, dapat meron kang initial staff. Kung wala kang ma-hire, wala ka pang pambayad, for example, kausapin mo yung mga pinsan mo, yung mga walang trabaho dyan. So, lagay mo muna sa opisina mo, pagbantayin mo. No? Gawin mong secretary, no? Gawin mong receptionist. Okay? And then, kung wala kang partner, ikaw lang mag-isa, then yun, secretary mo lang muna magkatao dyan. And then, mayroon kang isang CAD operator, for example. No? Kung wala, kumuha ka ng apprentice. No, maraming gusto naman mag-apprentice No, bigyan mo ng allowance kasi 'di ba? Sinasabi ko nga sa business plan mo dapat na-anticipate mo na 'yon na kung sakaling may isa kang staff, may isa kang CAD operator, may apprentice ka, magkano yung ibabayad mo. So may nakalaan na dapat na budget per month. So kahit apprentice, no, para hindi masyadong malaki yung gagastusin mo, apprentice, no? Let the apprentice do schemes muna habang wala ka pang kliyente, or kung may kliyente ka na, then pagawa mo muna sa apprentice, no, para meron kang staff sa office na nagtatrabaho, no? Kasi hindi pwedeng may opisina ka na, komportable ka nang umupo sa office mo. Pag may opisina ka, mas lalo dapat na wala ka sa office mo. Bakit? Kailangan mo mag-market sa labas para mayroong trabaho yung opisina mo. Hindi pwedeng nakaupo ka ron, sitting pretty ka. Sabihin mo, ganda ng opisina ko, ganda ng upuan ko, no? Pero walang pumapasok na trabaho kasi nandun ka lang. No, hindi ka nakikihalong biro doon sa mga prospect clients, no. Yung iba, gumigimik. Pag gumimik ka, wag ka doon sa mga gimikan na wala kang mapapala. No, kung gumimik ka doon ka sa gimikan, nasa tingin mo makakapag-market ka ng client. Okay? Another marketing strategy, no, join organizations like Rotary Club, JCs of the Philippines, Knight of Columbus, okay? Bowling club, golf club, no? Sali ka sa mga ganyan, no? Sa mga organization na yan. Kasi nandyan yung mga prospect clients. Huwag kang umupo lang doon sa loob ng opisina mo dahil sinasabi mo, may office na ako, dito na lang ako, pupunta na lang yung kliyente. Walang pupuntang kliyente sa iyo pagka hindi mo sila nakilala sa labas. No? So yun napaka-importante is, go out of your office, let your staff work the administrative office works. Go to other places, no? Kung kailangan mong uminom sa gabi, dahil meron kang prospect client na tinitingnan doon, uminom ka sa gabi, no? Mag-disco ka. Pero pipiliin mo yung pupuntahan mo na sa tingin mo mayroong prospect client na makukuha, no? So, napaka-importante ng marketing strategy natin. So, don't sit down in your office pag may opisina ka na. Okay? Work hard, no? Work hard na kailangan pagbalik mo ng office, may bit-bit ka. No, may bit-bit ka at sasabihin mo dun sa staff mo na okay, meron tayong trabaho. Okay? So, yun ang pinaka-importante. Standard template ng proposal, ng service proposal. Kasi ang mindset ng karamihan, pag nagsabi yung client architect, magkano magpa-design ng ganito, hindi sila marunong mag-submit ng service proposal. Next time, yun ang i-discuss natin, paano tayo gagawa ng service proposal sa kliyente. No, kasi hindi pwedeng pag sinabi ng kliyente sa'yo ganito, sketch ka agad. No, maraming ganyan nag-i-sketch ka agad. Tapos pag nakuha na ng kliyente yung sketch, architect, thank you ayaw kasi ng husband ko nag-window shopping pala, pinagawa na pala dun sa iba. No? So, wag natin gawin yon. No, kailangan meron tayong standard procedure din. No, tingnan niyo yung mga doktor. Pag sinabi mo sa doktor, Dok, alam mo, sa ng pakiramdam ko, nakasalubong mo siya sa daan. Sasabihin ng doktor sa iyo, sige, punta ka sa clinic ko ganitong oras. No? Kasi pagpunta mo sa clinic ng doktor, paglabas mo doon, sisingilin ka ng kanyang sekretarya. Dapat ganun tayo, hindi tayo nag-offer ng free sketches sa harap ng kliyente. Okay? We can give the client more or less a short opinion, no? Pero wala dapat ilalagay sa papel. Okay? Papuntahin mo sa opisina mo. Okay? Or bigyan mo muna ng service proposal. Pag pumirma sa service proposal, ibig sabihin, he or she is decided to hire you as an architect. Okay? Napaka-importante yon. And then, bookkeeper, kung wala ka pang document controller, may mga pinsan kang graduate na accounting dyan,
pagtulungin mo, no? Kamo pwedeng mag-bookkeeper ka ba muna sa office ko habang wala ka pang trabaho. And then kung may apprentice ka na matutuhan na mag-estimate, no, specifications writer, no, on the quantity surveying works, mas maganda rin para magiging sulit later on ang iyong architectural office. Okay? And then the last thing is that pagka na-establish mo na yung architectural office mo, you have to set up a business bank account. Okay? Mag-apply ka ng business bank. I-separate mo yung personal bank account mo sa business bank account mo ng opisina mo. Okay? Yung sinasahod mo sa opisina mo later on, doon mo ilagay sa personal bank account mo. Pero yung kita ng opisina mo, ipasok mo doon sa business bank account mo. I-separate mo, no? And let your accounting account on that, no? So napaka-importante sa pag-set up ng architectural office. If you do that, then you will be a successful architect na nag-build ng iyong kahit maliit lang na architectural office. Ako when I started, biruin mo, yung garahe, no, kinonvert ko sa maliit na office, no, nalagyan drafting table pa, no, hindi pa computer, no. So dalawang drafting table lang, okay, and then maliit na table, okay, so sufficient na, no, sinara lang yung garahe to start with, okay. So hindi kasi kailangan na pag nag-start ka ng office medyo magarbo ka agad, so, kasi magastos din, no, may kaakibat na cost yan, okay. So ngayon dahil medyo madalang na ako mag-practice ng architecture, yung office ko ngayon is halo, no? So I still have my drafting table, maliit lang kasi ina-outsource ko na lang sa labas yung mga rendering works and CAD works, and my office now is usually majority nasa mga low books na makikita ninyo, no? Kasi more on arbitration, construction claims management na yung practice ko on project management. Pero nagpa-practice pa rin ako ng architecture, pero ina-outsource ko na sa labas. So, thank you guys. Hope you like this topic tonight. No? And don't forget to subscribe, recommend to your other colleagues, to the students. No? And yung next session natin is how to charge architectural fees. Paano natin ipapakita sa client yung fees na maintindihan nila dito pa pupunta yung pera ko. Okay? So that will be the next topic siguro. Okay? So don't forget to subscribe, no, kung nagustuhan niyo or may learning kayo nakuha sa video to, no? And hope to see you again, and thank you for your continued support to my channel. God bless to all, and good luck sa lahat na magsisimula ng architectural office.